Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang top 4 most wanted person ng Zamboanga del Norte na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act matapos ang operasyon ng pulisya. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman AJ Cortez. Naaresto ng mga tauhan ng 2nd Zamboanga del Norte Provincial Mobile Force Company kasama ang Tampilisan Municipal Police Station ang top 4 most wanted person municipal level sa isinagawang intel-driven operation bandang 1:00 ng hapon nito lamang ika-23 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Barangay Zinac, Tampilisan, Zamboanga del Norte. Kinilala ang sospek na si alias Johnny, 44 anyos, may asawa, magsasaka at residente ng nasabing barangay. Ang sospek ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Republic Act 9262 o Violence Against Women and Their Children Act sa ilalim ng criminal case number L004813 na inilabas ni Honorable Grace C. Tila, acting presiding judge ng 9th Regional Trial Court, 9th Judicial Region, Liloy, Zamboanga del Norte noong November 15, 2023. May nakatakdang piyansa na 80,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Sa kasalukuyan, ang sospek ay nasa kustodiya na ng Tampilisan Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Layunin ng operasyon ang pagtugis at pag-aresto sa mga wanted persons upang maipatupad ang batas, mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa komunidad at bigyan ng hustisya ang mga biktima ng karahasan. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Region Siam, ako ang inyong PNN correspondent Patrolwoman AJ Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. Nasabat ng mga pulisya ang tinatayang 1.7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu at naaresto ang 2 sospek sa ikinasang anti-illegal drug operations sa lungsod. Magbabalita dyan si Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Arestado ang isang lending collector sa isang matagumpay na buy-bust operation ng kapulisan nito lamang 23 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Barangay Kalahunan, Mandurriao, Iloilo City. Kinilala ang suspect na si alias Iwer, lending collector at nuturing na high-value individual ng Mandurriao, Iloilo City. Na-recover mula sa operasyon ang 14 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinalang shabu, buy-bust money, itim na motorsiklo na walang kaukulang dokumento at may susi sa ignition at ilang pang non-drug items. Nasa humigit kumulang 60 gramo na hinalang shabu ang nakumpiska sa arestado na nagkakahalaga ng tinatayang 408,000 pesos. Ang operasyon ay isinagawa sa pinagsanib na pwersa ng Iloilo City Police Office, City Drug Enforcement Unit,
sa ilalim ng pumumuno ni Police Captain Roque Jimeno III, Officer in Charge, Iloilo City Police Station 5 Station Drug Enforcement Team at Regional Intelligence Unit 6. Kasalukuyan sa kustiya ng pulisya ang suspect para sa dokumentasyon at sa sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patunay ito ng walang humpay na dedikasyon ng PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan at sa patuloy na laban kontra iligal na droga para sa isang mas ligtas na pamayanan. Mula rito sa Western Visayas, ako ang PNN correspondent, Patrolwoman Nanette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Palubos. Naaresto ng mga operatiba ng Corella Municipal Police Station ang top 5 provincial most wanted person na nahaharap sa 4 na bilang ng kasong lascivious conduct sa ikinasang operasyon sa bayan ng Corella, Bohol. Ang balitang ito ay hatid ni Patrolwoman Nikia Cañedo. Swak sa rehas ang top 5 most wanted person, provincial level, na may kasong lascivious conduct kaugnay sa Section 5B ng RA 7610 4 counts matapos itong maaresto ng kapulisan ng Corilla sa Purok 6, Barangay Sambog, Corilla, Bohol nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Captain Janice C. Parcon, Chief of Police ng Corilla Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang wanted na suspect na si Richer, 39 anyos, na residente ng nabanggit na lugar. Batay sa ulat, ang suspect ay naaresto ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 4 counts ng lascivious conduct kaugnay sa Section 5B ng RA 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may 200,000 rekomendadong piyansa bawat kaso. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Corilla Municipal Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Sa ilalim ng 7-point agenda ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., buong determinasyon ang mga kapulisan ng Corilla, Bohol sa pagtugis sa mga may sala sa batas upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Maraming salamat, Patrolwoman Cañedo. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang 2 kasapi ng Communist Terrorist Group na wanted sa kasong arson matapos ang matagumpay na operasyon ng Ifugao Police. Ang balita mula kay Patrolwoman Grace Kibiaen. Arestado ng pinagsamang mga tauhan ng Ifugao Police Provincial Office ang 2 miyembro ng komunistang teroristang grupo sa Sitio Dilan, Payawan, Lamot, Ifugao nito lamang umaga ng Setyembre 22 ng taong kasalukuyan. Kinilalang mga naaresto na isang 44 taong gulang, miyembro ng CTG, nagsisilbing commanding officer, SROG Southland at SRC Southland, at isang 35 taong gulang, miyembro ng CTG, nagsisilbing political instructor at sila ay pawang residente ng Agusan del Norte. Naaresto ang mga suspek sa bisa ng nakabinbin na warrant of arrest na inisyu noong Enero 30, 2020 ng Acting Presiding Judge ng 10th Judicial Region Branch 7, Bayugan City, Agusan del Sur para sa krimeng destructive arson na walang inirekomendang piyansa. Matapos basahan ng kanilang karapatan, ang mga nahuli ay dinala sa Lamot MPS para sa dokumentasyon bago ilipat sa kaukulang hukuman. Ang matagumpay na pag-aresto ay bunga ng
ang pagsisikap ng pinagsamang operatiba ng Ifugao Police Provincial Office sa pangunguna ng Lamot Municipal Police Station, Ifugao Police Intelligence Unit, Special Action Force, Philippine Army at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Pinuri naman ni Police Colonel Jeremes Juuyawon, Provincial Director ng Ifugao PPO, ang matagumpay na pag-aresto sa 2 suspek at nangakong hindi titigil ang pulisya ng Ifugao upang mahuli ang iba pang mga lumabag sa batas. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Kibian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kibian. Arestado ang 5 lalaki matapos maaktuhan ng mga tauhan ng Quezon City Police District habang nagnanakaw ng kable ng internet wires sa kahabaan ng Quezon Avenue, Barangay Doña Josefa, Quezon City. Patrolwoman Ivy Corporal sa report. Arestado ng mga tauhan ng Galas Police Station 11 ang 5 suspek na nahuling aktong nagnanakaw ng underground copper cable internet wires ng PLDT sa Quezon Avenue, Barangay Doña Josefa, Quezon City, pasado alas 4 ng madaling araw nitong Setyembre 14 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspek na sina alias Wilson, alias Rainier, alias Rex, alias Lester at alias Renante. Na-recover mula sa kanila ang 17.6 metrong kable ng tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 256,000 pesos. Sa verifikasyon ng ISAV system, lumabas na may outstanding warrant of arrest si Renante para sa 2 kaso ng paglabag sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law. Kakasuhan ang mga sospek ng theft at paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act. Ayon kay QCPD Acting District Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio, hindi palalagpasin ng pulisya ang mga krimeng nakakaapekto sa serbisyo publiko at kabuhayan ng mamamayan. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Nauwi sa pagkakadakip ng isang lalaki na pangunahing sospek sa kasong pagnanakaw sa ikinasang follow-up operation ng PNP sa Pasig City. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Melin Loquias. Nito lamang September 16, 2025, bandang alas 4:30 ng madaling araw, naitala ang insidente ng pagnanakaw ng isang motorcycle na may sidecar sa harap ng Pasig Green Pasture Christian School sa Andres Street, Barangay Rosario, Pasig City. Ayon sa inisyal na investigasyon, habang nakaparada ang isang motorsiklong may sidecar sa harap ng Pasig Green Pasture Christian School sa Andres Street, Barangay Rosario, Pasig City, ito ay ninakaw ng hindi pa nakikilalang sospek. Bandang alas 8:30 ng umaga, agad na ipinaabot ng biktima sa mga otoridad ang nangyaring pagnanakaw. Sa ginawang follow-up operation ng Anti-Carnapping Unit ng Pasig City Police, natukoy ang sospek sa pamamagitan ng mga saksi. Isa sa mga saksi ang nakakilala sa sospek habang minamaneho nito ang ninakaw na motorsiklong may sidecar. Kinilala ang sospek na si alias Carlito, 35 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Rosario, Pasig City. Agad inaresto ang nasabing sospek at dinala sa Rizal Medical Center para sa medical examination at kalaunan ay dinala sa Pasig City Police Station para sa formal na paghaharap ng kaso. Ang ninakaw na motorsiklong nakarehistro sa biktima ay kasalukuyan pang hinahanap ang kinaroroonan para ito ay mabawi. Maraming salamat po sa Pasig Police para sa agarang pagkahuli ng suspect na sa pagnakaw ng aking tricycle. Salamat po, Pasig Police. Ang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016 at sa ilalim sa inquest proceedings sa Pasig City Prosecutor's Office. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Melin Loquias, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Loquias.
Tinatayang 7.8 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa isang high-value target sa ikinasang bypass operation ng pulisya sa Apari, Cagayan. Yan ang tinutukan ni Police Corporal Roldan Giab. Isang matagumpay na operasyon kontra illegal na droga ang isinagawa ng pinagsanib na pwersa ng otoridad sa Barangay Bisago, Apari, West Cagayan nito lamang buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ang operasyon ng Cagayan Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit at Apari Police Station, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Cagayan sa bisa ng search warrant ni Inicio ni Honorable Neljo A. Cortez, Executive Judge ng RTC Branch 6 Apari. Target ng operasyon ang isang lalaking kilala sa alias Noomeng, 36 na taong gulang, may asawa, isang mangingisda at residente ng nasabing barangay. Siya ay kabilang sa listahan ng mga high-value individual na aktibong minamanmanan ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Nasamsam sa operasyon ang 11 na iba't ibang pakete at foil na pinaniniwala ang shabu na may kabuuang timbang na 1,157.1 na gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 7,868,280 pesos. Dinala ang suspek at mga ebidensya sa Apari Police Station para sa kukulang dokumentasyon at disposisyon at mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Giab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Giab. Umabot sa 3.4 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 5 sa serye ng Anti-Illegal Drugs Operation na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Bicol sa loob lamang ng isang linggo. Magbabalita dyan si Police Corporal Doxy Charis Casasos. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, matagumpay na nagsagawa ng operasyon ang Police Regional Office 5 mula Setyembre 15 hanggang Setyembre 21 taong kasalukuyan sa buong rehiyon ng Bicol. Sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director, nakapaglunsad ang Police Regional Office 5 ng kabuoang 26 na anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga illegal na droga na may tinatayang kabuoang halaga ng 3,407,512.80 pesos. Nakaaresto ang pulisya ng 30 suspect, kabilang ang 2 high-value individuals at 28 street-level individuals. Sa kabuuan, nasabat ng mga otoridad ang 500.95 gramo ng shabu at 9 gramo ng marijuana. Ang mga pag-aresto at pagsabat ng illegal na droga ay nagsisilbing isang malinaw na patunay sa hindi natitinag na pangako ng PNP sa mandato nitong tugunan ang problema sa illegal na droga sa rehiyon ng Bicol. Pinuri ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director, ang walang humpay na pagsisikap ng kanyang mga miyembro ng pangkat na nagsagawa ng mga operasyon na may determinasyon at tapang. Binigyang diin niya na ang mga resultang ito ay hindi lamang nagpapakita ng kakayahan at dedikasyon ng puwersa ng pulisya, kundi pati na rin ang kanilang misyon na pangalagaan ang mga komunidad at protektahan ang mga kabataan mula sa mga panganib na dulot ng illegal na droga. Mula dito sa Bicol Region, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Doxy Charis C. Casasos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Casasos. Isang lending collector na tinaguriang high-value individual ang arestado ng mga otoridad matapos nakumpiskahan ng mahigit 400,000 pisong halaga ng illegal na droga sa ikinasang bypass operation sa Iloilo. Patrolwoman Lynette Sablon sa balita. Isang matagumpay na operasyon laban sa iligal na droga ang isinagawa ng Bacolod City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Joris T. Coronica, City Director, sa Vicente Yap Street, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, nito lamang ika-22 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay isinagawa ng City Drug Enforcement Unit sa tulong ng isang confidential informant sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency na nagresulta sa pagkaka-aresto ng isang high-value individual na kinilalang si alias Roy, 25 taong gulang,
na italagang high-value individual na sangkot umano sa malawakang bentahan ng iligal na droga sa Bacolod City. Kasama niyang naaresto ang isang 15 taong gulang na menor de edad na nakilalang alias Junior na mga residente ng Purok Abada Sky Zone 5, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Nakumpiska sa pag-iingat ng mga sospek ang humigit kumulang 250 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 1,700,000 piso, isang caliber .357 revolver na may mga bala at iba pang non-drug items. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Bacolod City Police Station 8 si alias Roy para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at karagdagang paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At ang menor de edad naman ay agad nang inilipat sa Social Development Center o SDC para sa nararapat na pangangalaga at pagsusuri. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng Police Regional Office Negros Island Region laban sa iligal na droga, alinsunod sa mandato ng Philippine National Police na panatilihin ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan sa buong bansa. Sa tulong ng komunidad at suporta ng lokal na pamahalaan, patuloy na nananawagan ang PNP sa publiko na makipagtulungan at magsumbong ng mga kahinahinalang aktibidad upang mas mapabilis ang pag-abot ng isang ligtas at drug-free na Western Visayas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic Di Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Walang takas ang isang lalaki na sangkot umano sa kasong kaugnay sa loose firearms at illegal na droga sa ikinasang operasyon ng 2nd Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company sa Cabadbaran City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Jacqueline Cabiles. Arestado ng mga operatiba ng 2nd Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Cabadbaran City Police Station, ang isang lalaki matapos mahulihan ng baril at ipinagbabawal na gamot sa bisa ng search warrant sa Purok 3, Barangay Cabinet, Cabadbaran City. Nakumpiska mula sa suspect ang isang kalibre 45 na baril na walang malinaw na model at serial number, 4 na bala, isang magazine at hinihinalang shabu. Kinilala ni Police Colonel April Mark Young, Provincial Director ng Agusan del Norte Police Office, ang nadakip na si alias Ronald, 43 anyos, may asawa, isang welder at residente sa nasabing lugar. Ipinaalam sa suspect ang kanyang karapatan alinsunod sa konstitusyon at kasalukuyang nasa kustudiya ng Cabadbaran City Police Station. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 10991 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Young, patuloy ang masinsinang pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Agusan del Norte. Hinihikayat ng kapulisan ang publiko na i-report ang anumang paglabag laban sa loose firearms o mga kahinahinalang aktibidad upang matiyak ang kaligtasan ng lalawigan. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jacqueline Cabiles, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cabiles. At yan na ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.